sa ika-57 linggo ng weekline dito sa himpilan ng nagkakaisang Pulis Maynila, Manila Police District. At nitong nakaraang linggo mula ika-10 hanggang ika-16 ng Setyembre, umabot sa mahigit 700,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng Manila Police District mula sa ginawang 24 na illegal drugs operations at pagkakaaresto ng 45 suspects. Mayroon namang 50 ginawang illegal gambling operations kung saan inaresto ang 110 suspects, habang may 12 na matagumpay na operasyon sa loose firearms kung saan ay huli din ang 14 na suspects at nakakumpiska ang MPD ng 13 armas. Ang mga ito'y napasakahan naman kaagad ng kaso sa korte. Mahigit 9,000 patrol operations naman ang naisagawa ng MPD mula sa pinagsama-samang mobile, bicycle at motorcycle patrols ng lahat ng mga estasyon sa Kalakhang, Maynila. Mahigit 4,000 violators naman ang nasampahan ng kaso sa paglabag sa mga city ordinances, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Nagsimula sa spot inspection, guidance on simple corrections, mobile patrol sa Kalakhang, Maynila, hanggang sa nagsagawa si Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng bicycle patrol noong ika-10 ng Setyembre mula alas 4 ng madaling araw hanggang inabot ng bandang alas 7 at nag-ikot muna sa mga pamasyalan at simbahan ang grupo na pinamumuan ng ating Game Changer General. Mas agresibong pagpapatrolya ang isinasagawa ngayon ng ating kapulisan dahil na rin sa nalalapit na BSKE 2023. Gayon din ang siguruhing kontrolado pa rin ang sitwasyon sa pagbagsa ng nagsisipagbalikang tao sa araw ng linggo sa lungsod ng Maynila. Kaya naman hindi rin mawawala ang motorcycle patrol and traffic assistance pagsapit ng gabi. Noong ika-11 ng Setyembre, mula sa spot inspection and correction at mobile patrol, naghanda agad si Police Brigadier General Dizon para sa gaganaping Monday flag raising ceremony ng LGU Manila. Ito ay ginanap sa Kartilya ng Katipunan Park na pinangunahan mismo ni Mayor Honey Lacuna Pangan kasama si Vice Mayor John Marvin Nieto. Pagkatapos ay pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang naging staff conference sa Rizal Hall ng MPD Headquarters. Ito'y upang pag-usapan ang mga kailangang gawin sa buong linggo, kasama na rin ang mga direktibang naibaba mula sa National Capital Region Police Office. Nakibahagi din si Police Brigadier General Dizon sa naging meeting ng LGU Manila para sa mga kaganapan sa lungsod sa mga susunod na araw at ano ang partisipasyon ng PNP sa mga nabanggit na kaganapan ng alkalde. Noong Martes ika-12 ng Setyembre, pagkatapos ng spot inspection and correction, mobile at bicycle patrols, naging abala si Police Brigadier General Dizon sa naging inauguration of Lacan Lounge and oath-taking of honorary members of PNPA Class 2002, kung saan naging guest of honor and speaker si Honorable Maria Sheila Honey Lacuna Pangan, ang mayor ng Maynila. Pinaunlakan din niya ang panayam kay Miss Marisol Abdurrahman ng GMA News tungkol sa naiulat na pagmamaltrato umano ng isang ama sa anak nitong 7 taong gulang. Dinaluhan din ng ating Game Changer General ang naging First Regional Joint Security Control Center Command Conference kaugnay ng gaganaping Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Pinangunahan ito ng Regional Director ng NCRPO na si Police Brigadier General Jose Melencio Sinar Tates Jr. sa hinirang Multipurpose Hall, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Kinagabihan ay nagsagawa muli ng Motorcycle Patrol at Traffic Assistance kasama ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng Manila Police District. Samantala noong Miyerkules, ika-13 ng Setyembre, pagkatapos ng madaling araw na pagpapatrolya ni Police Brigadier General Dizon, nakibahagi siya sa isa na namang tulong komunidad ng LGU Manila, ang programang Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong, na sa araw na ito ay ginanap sa Lorenzo de la Paz, Pandacan, Manila. Kasama din si Police Brigadier General Dizon sa isinagawang debriefing kaugnay ng FIBA Basketball World Cup 2023 na pinangunahan muli ng butihing Regional Director ng NCRPO na si Police Brigadier General Jose Melencio Sinar Tates Jr. Hindi pa rin mawawala ang gabi-gabing motorcycle patrol at traffic assistance.
Huwebes, 14 ng Setyembre, pagkatapos ng mga maaagang gawain ni Police Brigadier General Dizon, nagkaroon ng security coverage and police assistance sa isinagawang distribution of cash assistance sa Asosasyong Manila Markets Rice Vendors. Naroon si Mayor Pangan at Vice Mayor Nieto ng lungsod, kasama si DTI Assistant Secretary Ags Uvero na ginanap sa San Andres Complex, Malate, Manila. Guest host naman ang ating masipag na district directors sa programang Serbisyong Maagap, tuloy-tuloy ang pagtulong ng Bayanihan Broadcast Media, kung saan host dito ang mga kilalang personalidad na sila Kuya Roy Taginod at Ate Lizelle. Motorcycle patrol at traffic assistance naman ang pinagkaabalahan pagsapit ng gabi. September 15, 2023, Biyernes, matapos isagawa ang patrol duties ni Police Brigadier General Dizon, naghanda ito upang dumalo sa ginanap na PNP Command Conference na pinangunahan ng walang iba kundi ang hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Benjamin C. Acorda Jr. sa PNP Multipurpose Center ng PNP National Headquarters. Bago natapos ang nasabing pagpupulong, nagsagawa ng surprise drug tests sa mga attendees ng nasabing conference, kaugnay pa rin sa mas pinaghusay na internal cleansing initiative ng Philippine National Police. Noong Sabado, 16 ng Setyembre, mas pinahabang oras muli ng spot inspection and correction, mobile patrol at bicycle patrol ang ginawa ni Police Brigadier General Dizon kasama ng iba pang pulis Maynila. Nakiisa din siya sa selebrasyon ng 38th International Coastal Cleanup ng LGU Manila, kasama si Mayor Pangan at si Congressman Erwin C. Tien ng 5th District sa Aplaya ng Baseco Compound, Manila. Nagtapos ang araw na ito sa pamamagitan muli ng isang pasadang motorcycle patrol at traffic assistance. Manatiling nakasubaybay sa mga kaganapan sa himpilan ng pulisya ng Maynila, dito lamang sa Weekline kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Serbisyo'y damang-dama, serbisyo'y uunahin ka at ipapamalas ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable police force.